Bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the
muli mga kapatid at welcome pong muli sa ating Midweek Fellowship. Tara na po at sama-sama nating pakinggan ang mga espiritual na awitin na inihanda po ng Anointing Band. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah, Jesus! Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. We will continue to praise you, Lord. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise in the mountains.
Panginoon. Salamat sa kagalakang ito, Panginoong Yesus, na nararamdaman namin, Lord God. Nakasama namin ang presensya mo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. This is such a great privilege for us, Lord, na mapapurihan ka, masamba ka, mapasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong paningin. Pero salamat sa grasya mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo na nagagawa namin tumayo ngayon sa harapan mo, Panginoon, at magpuri at magpasalamat para sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you for your great love for us, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig na patuloy mong pinapadama sa amin lahat, Panginoon. Sa mga biyaya na hindi kami karapat-dapat, pero na-enjoy namin ito, Panginoong Jesus. It is all because of your grace, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Mga kapatid, ang presensya ng Panginoon ay narito. Hallelujah. 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 Hindi man maganda ang pakiramdam mo ngayon, sa tingin mo hindi ka karapat-dapat, all you have to do is to praise the Lord. Hallelujah. Papurihan natin ang Panginoon. Ang pagpupuri sa Panginoon will not depend on your emotion. Hallelujah. Di ito nababatay kung anong nararamdaman mo ngayon. Ang mahalaga sa Panginoon, lumapit ka ng taus-puso na nagpupuri sa Kanya. Hallelujah. 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 Nakatingin ang Panginoon sa puso mo ngayon, kapatid. Let us enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. In His presence, there is fullness of joy. Yung kagalakan na hindi maaaring tumbasan ng anumang bagay dito sa mundo, ng kung sino mang tao. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, let us take this opportunity, let us take this precious time to praise and worship the Lord. Hallelujah. Papurihan natin ang Panginoon, awitan natin siya, itaas natin ang ating mga kamay, enjoy natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. 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 Kung di mo feel kumanta, umawit ka pa rin sa Panginoon. Kung di mo feel magtaas ng kamay, magtaas ka pa rin ng kamay para sa Panginoon. Hallelujah. Remember, we're doing all of this for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, sa oras na ito, let us take this precious time to praise and worship the Lord. Hallelujah. Talk to Jesus. Alam ng Panginoon kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Alam ng Panginoon kung anong laman ng isip mo, laman ng puso mo ngayon. Hallelujah. 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 What is important is to give our best offering, best worship para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy tayong magpuri. Patuloy tayong sumamba sa Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace.
Jesus. Hallelujah. Umawit ng papuri, pagsamba. Hallelujah. Lift your voices. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Praise you, Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na aming pupurihin, na aming sasampahin. Dakila ka. Hallelujah, 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 hallelujah. Praises to you, Lord. Praises to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, dakila ka, aming Diyos. Walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat. Sa'yo lamang, sa'yo lamang aming Ama. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, yes, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise your name, praise your name. Praise the Lord. Purihin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pagsamba at papuri. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Matapos po nating mapakinggan ng mga awitin na inihandog ng Anointing Band, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating fellowship, ang pakikinig ng mga salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, tayo ay may topic na The Power in the Name of Jesus. Why is the name of Jesus the most powerful name? At ito po ay pangungunahan ng ating butihing pastor, Pastor Antonio Cruz Jr. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, kami nagpapasalamat at nagpupuri patuloy sa iyo. Ikaw aming sinasamba. Binibigyan ng mataas na kalwalhatian sa oras na ito. Kami ay lubos na dumudulog din sa iyo, Lord, sa oras na ito na ikaw ang patuloy na magbuhos ng karunungan sa iyong tagapagsalita upang maunawaan namin mabuti ang iyong mga nais na iparating sa amin. Dalangin din namin patuloy na tulungan kami ng Espiritu Santo na siyang magtuturo din sa amin ng mga salita ng nais mong ituro sa amin. Tulungan kami ng Espiritu Santo na i-focus namin ang aming mga tainga, ang aming mga puso, ang aming isipan sa iyong salita. Nasa gayon ay ang mga salitang mapapakinggan namin ay makatulong para sa ikalalago at kilalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at sa oras na ito, sa gawain namin na ito ay walang ibang papupurihan kundi ang pangalang Jesus. Wala bang maitaas kundi ang pangalang Jesus. At ang kalooban mo lamang siyang maghari sa oras na ito. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sa mapagpalang araw o gabi sa ating lahat. Amen. So, sa happy midweek po sa ating lahat. At ngayong gabi po ay alam kong patuloy na mangungusap ang Panginoong Jesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Gayunpaman, ayan, paalala sa ating lahat, ayan, mag-focus po tayo ngayon sa ating mapapakinggan dahil ngayon po ay magkakaroon tayo ng bagong series dahil natapos na po yung ating series last week, no? Yung
certainty amidst uncertainties. Okay? So alam kong tayong lahat ay napagpala sa series na yon. Yan. At sa ngayon, meron po tayong bagong series topic. Ito po ay ang series natin, The Power in the Name of Jesus. Amen? Okay? So, sa oras po nito, sa araw na ito, alam niyo po, napakaganda rin ng series na ito na alam kong lahat tayo ay bilang Kristiyano, napakahalaga po sa atin ng pangalang Jesus. Amen. Napakahalaga po sa atin ni Jesus Christ. Amen. Ito po ang foundation ng pananampalatayang Kristiyano. Okay? Without the name of Jesus Christ or without Jesus Christ, okay, wala po. Parang ano lang tayo, kumbaga, para tayong mga hangin lang dito sa lupa, okay, kung saan lang tayo mapapadpad, okay, dahil tayo, maliligaw, okay, amen. So sa pananampalataya, kung wala si Jesus Christ, kung hindi po si Jesus Christ ang center ng isang pananampalataya, o sabihin na rin natin na kung si Jesus Christ ang hindi center ng isang community o ng church, amen, so talagang maliligaw, okay, amen. So ganyan po kahalaga ang pangalang Jesus sa isang mananampalataya. Amen? Lalo na sa atin. Okay? So, itong series na to, mapapag-usapan natin ang kahalagahan, amen, at yung mga kapakinabangan ng pangalang Jesus, diba, sa ating bilang mga Kristiyano. Okay? So, alam kong tayong lahat, lagi nating ginagamit yan. Lagi nating binabanggit, Jesus Christ. So, this series, mas maunawaan natin, alam kong mas lalalim din ang pangunawa natin doon sa pangalang ibinigay ng Ama para sa ikaliligtas ng maraming tao. At yung pangalang yon ay walang iba, kundi pangalang Jesus. Amen? So, sa gabi na ito, tatalakayin lang natin yung overview, okay, kung saan tatakbo yung mga topics natin sa mga susunod na linggo. Okay? So parang ano lang to, parang teaser para sa atin. Okay, men? Pero alam kong bagamat ito ay teaser, alam kong pagpapalain syempre tayo ng Panginoong Hesus. Okay? At magkakaroon ng karagdagang kaalaman, karagdagang lakas, diba? Katatagan ng pananampalataya natin. Amen? Dahil ito po ay salita ng Diyos. Amen? Dahil sa isang Kristiyano, for us, para mag-improve o para ma-develop, para lumakas ang ating pananampalataya, yan ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? So sa oras na ito, o sa araw na ito, ang papag-aralan natin sa unang topic natin, Jesus, the most powerful name. Amen? Okay? So, dito pa lang, pinakikita na sa atin yung kung gaano kamakapangyarihan ng pangalang Jesus. Okay? Amen? So, familiar tayo sa ganyan yung mga may kapangyarihan, yung pangalan. Diba? Kapag sinabing, sabihin natin, pagkapag pangalan mo ay nakalink sa presidente, diba? Makapangyarihan ka. Diba? At kapag ikaw ay nakalink ka sa pangalan, sabihin natin na pangalan ng general, naku, makapangyarihan ka. Yung tipong kahit mahuli ka sa kalsada, no, 'di ba? Sabihin mo lang, apo ka ni ganto, apo ka ni ganyan, papalagpasin ka. Amen. Kasi yun nga yun, may kapangyarihan. Okay? So, hindi to yung kapangyarihan na yung tinutukoy natin sa sanlibutan, yung kapangyarihan na mayroong extraordinary powers, 'di ba? Para sa Avengers. Okay? Pag sinabing may kapangyarihan dito sa mundo, okay, yun yung may kapit ka. Okay, may say ka sa politika, may say ka sa gobyerno, okay, kilala ka, okay, yan yun. Okay, pero alam niyo po, yung mga kapangyarihan na, di ba, nalalaman natin o naunawaan natin dito sa mundo, alam niyo, wala pong sinabi yan. Okay, dun sa papag-aralan natin ngayon at kung gaano ka makapangyarihan ang pangalang Jesus. Amen. Okay? So, itong pangalang Jesus na to, higit-higit, 'di ba? Makapangyarihan sa lahat.
Amen. Higit-higit sa lahat ng pangalan, higit-higit sa anumang kayang ibigay ng sanlibutan ito. Okay? Dahil syempre, ang pangalang Jesus, ano yan eh, ano yan, mula sa Diyos. Okay? So, ang pangalang Jesus ay Diyos. Okay? So, kahit anong mangyari, kahit anong magbalik-balik ta rin man natin ng mundo, at kahit ano man kayang ibigay ng mundo, hindi kayang tumbasan ang pangalang Jesus. Amen? So, simulan po natin sa Mateo 3:16. Okay? Tingnan natin dito, no? Gusto ko maunawaan muna natin na hindi porket pangalang Jesus, ito na yung tinutukoy natin. Okay? Kasi meron tayong sa mundo natin, syempre may mga nakapangalan na, pangalang Jesus, meron pang Jesus Christ, 'di ba? Merong Jesus. Okay? So napakarami na. So magandang maunawaan natin na hindi porket ito ang pangalan sa birth certificate ng isang tao, may kapangyarihan na, no? Most powerful name na. So bininyagan ka sa ganitong pangalan, oy, powerful name yan. So pwede mong gamitin yan kahit saan. Pakita mo lang yung ID mo, 'di ba? Free ka na sa airport. Pakita mo lang yung ID mo sa mga pulis o sa kung ano pa man, 'di ba? Malakas ka na. Okay? So hindi po, no. Hindi po yung pangalan pangalan per se. Okay? Unawain natin dito yung humahawak ng pangalan, yung binigyan ng pangalan. Okay? Asabi po sa Mateo 3:16, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Okay? So yung Jesus na tinutukoy po natin dito, ito yung Jesus na tinutukoy ng Biblia. Ito po yung Jesus na ibinigay ng Ama, ng Diyos Ama para sa atin. Ito yung Jesus na minamahal ng Ama, na lubos na kinalulugdan ng Ama. Amen? So ito po yung Jesus na sinasabi rin sa John 3:16. Okay, na ibinigay niya ang bugtong na anak para sa atin, para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Amen? So ito po yung point person natin kapag sinabi nating pangalang Jesus. Hindi lang po ito yung Jesus na kaklase mo nung elementary, kaklase mo noong high school. Okay? Amen? Kapag pangalang Jesus ang narinig natin, okay, pinatutungkalan nito, ang point person dito, okay, yung lubos na kinululugdan ng Ama, ang bugtong na anak ng Diyos. Amen? Ang tumubos sa ating mga kasalanan. Okay? Yung pinako sa krus at muling binuhay ng Diyos Ama. Amen? Amen? So, maganda pong maunawaan natin, baka kasi sabihin natin, ay, most powerful name yan. Okay, so sa binyagan, malam mo manganganak ka na, lalaki yung anak mo, ito ipapangalan ko para magkaroon ng makapangyarihang pangalan. So, hindi po, no? Okay, so wag po nating i-misunderstood yung ating topic. Okay, so yung tinutukoy natin ditong Jesus, pangalang Jesus, ay walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos Ama na isinugo niya para sa ating lahat, ang lubos na minamahal ng Diyos, na lubos na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Si Jesus Christ. Amen? Okay? So bakit nga ba ang pangalang Jesus, okay, ang most powerful name? Okay. Tingnan po natin sa Filipos chapter 2, verse 9 to 11. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Okay, ano po yung dahil dito? Ito po yung ginawa ni Jesus Christ, na hindi niya pinilit o hindi siya nagpamilit na maging kapantay ng Diyos. Sa halip, siya'y nagpakumbaba. Okay? So, ginawa niya yung dapat niyang gawin para magawa niya yung pagkakasugo sa Kanya. Amen? At overall, dahil yan doon sa pagpapakumbaba na ipinakita ng Diyos. Kaya nga, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen? So, ito yung
ginawa ng Diyos sa pangalang Jesus, sa pangalan ni Jesus Christ, kay Jesus Christ. Okay? Binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen? So tayo po bilang tao, tayong lahat ay nakatanggap. Okay? O hindi man, lagi tayong nilulook forward natin yung sa mga academics, 'di ba, sa pag-aaral o sa anumang trabaho, 'di ba, yung mga reward ba, okay, o mga awards, okay, na pwede nating makuha. Amen. Yun nandiyan yung loyalty awards. Puro ganun yata ang ano ko eh. Puro ganun yung award ko nung nag-aaral ako, loyalty awards lang. Sumablay pa nga yata ako sa best nun. Okay, so lahat tayo, ano tayo, iba yung pakiramdam natin, di ba? Pag tayo ay binibigyan ng award. Okay, so itong mga award na to na nakukuha natin dito sa sanlibutan, alam niyo po, pansamantala lang yan. Pansamantala lang din yan, at yan ay, kumbaga parang, hindi ko naman sinasabing walang kabuluhan, pero kung usapin natin at ipapantay natin doon sa karangalan na kayang ibigay ng Diyos, masasabi ko nang walang sinabi ang mga awards na pwedeng ibigay ng sanlibutan. Amen? Okay, dahil nga ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, tingnan nyo, siya ang nagbigay sa pangalang Jesus. Siya ang nagbigay ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At iyon na ibinigay niya kay Jesus Christ. Okay? Kaya ano man yung pangalan na meron dito sa mundo, pangalan ng tao, pangalan ng lugar, pangalan ng kung ano man, ng bayani, okay, pangalan ng sakit, kahit anong pangalan, okay, ibinigay ng Diyos kay Jesus Christ ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Okay? So isa yan sa dahilan kung bakit powerful name, amen, ang pangalang Jesus. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalalwalhati ng Diyos Ama. Amen? Okay? So, kaya pala talaga, sa buhay ng isang Kristiyano, kailangan talaga ang center ng faith natin ay si Jesus Christ. Kaya sa mga bawat Kristiyano, pag tayo nagpuri, wala tayong ibang itinataas, wala tayong ibang pinapasalamatan, wala tayong ibang sinasamba, okay, kundi pangalang Jesus. Bakit hindi Ama? Okay? Bakit hindi Ama? Bakit si Jesus Christ? Kasi nga, nandito na din, no? Kapag binigyan natin ng karangalan, binigyan natin ng papuri ang Panginoong Jesus, nalululuhati din ang Diyos Ama. Nabibigyan din natin ng kaluwalhatian ang Diyos Ama. Amen? Kumbaga ba'y parang kapag pinuri mo ang Diyos, nalulugod din ang Ama. Amen? Ganun po yung kumbaga parang equation. Okay? So, kapag tingnan nyo, kapag ang isang community o isang church, hindi si Jesus Christ ang center, di ba? Sabi kasi iba sinasabi, kailangan ang focus ang Diyos Ama. Okay, wala naman pong problema, pero mga kapatid, okay, nakalagay po dito, no? Okay. Si Jesus Christ, ang Panginoon, kailangan siyang purihin lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Kung gusto nating mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama, kailangan natin purihin, sambahin ang Panginoong Hesus. Amen? Hindi natin pwedeng i-bypass si Jesus Christ sa ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng i-bypass si Jesus Christ, 'di ba? At tumungo sa Ama. At sabi rin niya sa kanyang salita, John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one can reach the Father except through me. Hindi rin natin, walang tao ang may kakayanang rumekta sa Diyos Ama. 'Di ba? Without Jesus Christ. Amen? Hindi natin kayang rumekta sa Diyos Ama nang hindi dumadaan kay Jesus Christ. The only way to the Father is through Jesus Christ. Amen? Kaya tingnan nyo
gaanong kumbaga kalaking papel yung ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus Christ. Siya kasi talaga yung mediator natin. Okay? So therefore, talagang ibinigay ng Diyos Ama yung pangalang higit sa lahat ng pangalan. At yung pangalan na yon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Kaya sa ating mga Kristiyano, talagang kung bago yung makakapakinig, talagang sasabihin yan, puro Jesus na lang naririnig. Walang na ibang narinig, kundi praise Jesus, thank you Jesus, diba? Thank you Lord. Okay? Amen? Kasi nga, amen, yun yung pangalang ibinigay ng Diyos. Okay? Yun yung pangalang binigay ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ito yung pangalang ibinigay ng Diyos upang yukuran, purihin ng lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Amen? Okay? So, para maluwalhati natin ng Diyos Ama, kailangan nating purihin ang Diyos. Amen? So, yan po ang ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus Christ. Amen? So, ano pa po? Bakit din powerful name? Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen? Tingnan nyo kung gaano kalakas o kung gaano makapangyarihan ang pangalang Jesus. In the name of Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus, mayroong kaligtasan. Amen? Mayroong kaligtasan, mga kapatid. Walang ibang pwede nating banggitin. Walang ibang pangalan na pwedeng itapat natin o sabihin natin walang ibang pangalan dito sa mundo ang pwedeng makapagligtas sa atin. Kahit pangalan pa ni Presidente yan, pangalan ni Vice Presidente, pangalan ni General, pangalan ni Gob, pangalan ni Senator, o pangalan ni US President, o sino mang makapangyarihan sa buong mundo. Okay? Walang may kakayanan na tayo po ay iligtas. Amen? So kung maalala po natin, last week tinalakay natin, di ba? Na tayong lahat po ay patay. Amen? Patay po tayo sa paningin ng Diyos. Amen? At tayong lahat ay destined. Di ba? Ang tao ay destined, di ba? Para ma-experience natin yung pangalawang kamatayan. Amen? At yung pangalawang kamatayan na yan, yun yung paglangoy natin, diba? Sa dagat-dagatang apoy. Okay, yun yung walang katapusang pighati, walang katapusang pasakit, walang katapusang sakit. Amen? At walang may kakayanan sa buong mundo na pwede tayong iligtas, na pwede tayong isalba sa ganong estado ng, diba, estado ng tao. Okay? Hindi tayo pwedeng iligtas sa pangalawang kamatayan. Amen? Isa lang ang binigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. At yung pangalan na yon ay pangalang Jesus. Amen? At yan po ay madalas nating tinatalakay at madalas nating napapakinggan. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, yung pangalang Jesus na to, ito yung tumubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Ito yung Jesus na isinugo ng Ama upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, na siyang namatay sa krus para sa ating lahat, para mabayaran ang ating kasalanan. Amen? Para tayo po ay magkaroon ng katubusan sa ating kasalanan, nang sa gayon, magkaroon tayo ng pag-asa. Okay? Magkaroon ng pag-asa ang tao na ma-experience yung buhay na walang hanggan o ma-experience yung kaligtasan. Okay? Bakit ko sinabing pag-asa? Hindi ba automatic? Okay? Hindi ba automatic na nung ginawa ni Jesus Christ yan, napawalang sala na ang tao? Yes po. Lahat po. Binayaran ng Diyos, okay, ni Jesus Christ ang lahat ng kasalanan natin dito sa mundo. Okay? Pero para mag-take effect po yan, pag-asa lang po yan. Para mag-take effect, kailangan pa rin ng tao na mag-decide to believe in Jesus Christ.
Amen? Manampalataya kay Jesus Christ. Tanggapin si Jesus Christ. Okay? Dahil ang kaligtasan po ay grace. Yun lang po ang sinabi niya, di ba? I am the way, the truth, and the life. Siya lang po ang daan. Amen? Amen? So, alam ko, naunawaan po natin yan. Hindi po, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, ligtas na po agad ang sanlibutan. Hindi po. Binayaran ni Jesus Christ ang lahat ng kasalanan. Okay? Binayaran na po. Bayad na po yan. So, kung titingnan natin, wala na pong bearing ang kasalanan kung ang tao ay maliligtas o hindi. Okay? Ang usapin na lang po, ikaw ba ay mananampalataya ni Jesus Christ o hindi? Okay? Amen? Kung ikaw ay mananampalataya ni Jesus Christ, magte-take effect sa buhay mo ang pagpapawalang sala. Magte-take effect sa'yo yung buhay na walang hanggan o yung kaligtasan na ibinibigay ni Jesus Christ. Because it is by grace. Amen? So, kaya, ito yung pangalang Jesus Christ na ibinigay ng Ama na sinasabi, ito lang yung pangalang ibinigay para sa ikaliligtas ng tao. Amen? Wala nang iba. Amen? Amen po? So, kung kaligtasan, usaping kaligtasan, amen, so sana walang ibang pangalan ang papasok, unang papasok sa ating isipan, kundi pangalang Jesus. If you want to be saved, okay, call the name of Jesus Christ. Okay? If you want to be saved, kung gusto mo ma-experience ang buhay na walang hanggan, call the name of Jesus Christ. Okay? Believe in the name of Jesus Christ. Naunawaan natin kanina kung sino Jesus Christ, ha? Tuloy po natin, Colossians chapter 2, verse 13 to 14. Ito yung estado natin. Kayong dating patay dahil sa kasalanan. Kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Okay? So, bukod doon sa tayo po ay pinawalang sala, bukod doon sa tayo po ay tinubos, lahat, okay, ng mga sumasaklaw, lahat ng mga bumibihag sa atin, okay, para po tayo ay hindi maligtas. Okay? Inalis yan ni Jesus Christ. Pinawalang bisa. Pinawi niya ang lahat. Okay? Yung mga alituntunin laban sa atin. Okay? Kasi nga po, ang estado natin, since tayo po ay mga hentil, kapag sinabi mong hentil, hindi po ito nakalinya o hindi po ito saklaw ng lahi ni Abraham. Okay? Kasi nga po, ang mga hentil, ang mga lahi ni Abraham, ang mga Hudyo, yan po yung mga may tinanggap na pangako mula sa Diyos. So, lahat po ng yan, lahat ng mga Hudyo, mga Israelita, ligtas po yan ayon sa pangako ng Diyos. Okay? So, salamat sa Lord. Salamat kay Jesus Christ. Okay? Yung estado natin na patay dahil tayo po ay hentil. Okay? Inalis na yan ng Diyos. 'Di ba? Na kasi nga since tayo mga hentil, hindi na tayo yung marami tayong mga pinaniniwalaan, marami pang mga kumbaga parang iba-ibang paniniwala para ikaw ay maligtas. So, amen. Inalis na 'yan. Pinawi na 'yan ng Diyos. Okay? Pinawi na 'yan, pinawalang bisa na 'yan kasi nga sa mata rin ng mga Hudyo, ang hintil mababa 'yan, madumi 'yan. Kasi nga Hudyo 'di ba? Ang Hudyo in mga chosen people Kung hindi ka Hudyo, mababa ang tingin sa iyo. Hindi ka ligtas, hindi ka pinagpala. Amen. So because of Jesus Christ, pinawalang bisa yung ganung pananaw. Okay? Pinag-isa na lang. Okay? Ang naging connection natin, okay, o nagko-connect sa atin si Jesus Christ. Once you are connected with Jesus Christ, wala na yung kahit anong pang mga alituntunin, wala na yung kahit anong mga pananagutan, okay, nakaugnay nito, wala na yan.
hindi na kabilang yan. Hindi na rin mahalaga kung tuli or di tuli. Alam niyo po, pag sinabing tuli or di tuli, ano po yan kultura o practice po yan sa Hudyo. Okay, para kailangan patuli ka para masabing ikaw ay Hudyo, para masabing ikaw ay ligtas. Hindi na mahalaga yung mga practices, 'di ba? Mga kultura, hindi na mahalaga yung kahit anumang mga paniniwala. Okay? Wala na po 'yan. Amen. Once na ikaw ay nakapag-isa kay Jesus Christ, pinatawad na ang iyong kasalanan. Ligtas ka na. Okay? Hindi na mahalaga kung anong estado mo sa buhay. Ikaw ba'y Pinoy? Ikaw ba'y Inchik? Ikaw ba'y Hapon? Okay? Ikaw ay Amerikano o Israelita? Wala nang pinagkaiba kahit na pang lahi meron ka. Kung lahi na meron tayo. Kung tayo po ay na kay Jesus Christ. Kung tayo po ay sinampalataya na natin, naniwala kay Jesus Christ, nakipag-isa kay Jesus Christ, tayo pong lahat ay ligtas. Tayong pong lahat ay muling binuhay ng Diyos. Ano po binuhay sa atin? Yung ating espiritu. Amen? Kung maalala nyo dati, last week, patay tayo sa harapan ng Diyos. Okay? Pero because of Jesus Christ, the bread of life, na siyang tinanggap natin, nagkaroon tayo ng buhay. Amen? Amen po. So, sa power o sa pangalan Jesus Christ, okay, meron kapangyarihang makapagligtas. Amen? So, sa mga susunod na week, pag-aaralan pa po natin yan, mas hihimayin natin yung kapangyarihan ni Jesus Christ na makapagligtas. Ito po yung overview lang, no? Okay? So, gayon pa man, alam kong naunawaan natin, okay, sa verse na ito, na sa pangalang Jesus, kung gusto natin magkaroon ng pagbabago ng buhay, gusto natin magkaroon ng deliverance, gusto natin magkaroon ng born again experience, okay, sa pangalang Jesus lamang matatagpuan ng bagay na yan, ang lahat ng yan. Amen? Kaya ang mga Kristiyano, alam nyo, isa sa number 1 na himala na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, yung pagbabago ng buhay. Yung pagbabago ng pananaw sa buhay. 'Di ba? Yung repentance kung tawagin, yung change of mind. Okay? Nagbabago ang isipan. Amen? So, iyan po yung isa sa himala na nangyayari kapag nasa atin po si Jesus Christ. Amen? Okay? So, mahalaga mga kapatid, sa pangalang Jesus, mayroong kaligtasan. Amen? So, ano pa po? Marcos chapter 16 verse 17 to 18. Alam niyo po sa bawat sumasampalataya, sabi rito, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Okay? So, sa bawat mananampalataya, meron din tayong authority. Meron din tayong authority o bibigyan tayo ng kapangyarihang makagawa ng mga himala. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng, sa pangalan ko'y, kaninong pangalan? Pangalan ni Jesus Christ. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Okay? So, himay natin. Sabi nga rito, gumagawa ng himala. Kapangyarihang gumawa ng himala. Sabi ko nga kanina, isa sa number 1 na himala na nangyayari sa buhay natin, okay, yung pagbabago ng buhay. Okay? So, napakaraming himala din. At isang himala dyan, yung pagpapalayas ng demonyo, mga kapatid. Amen? Alam nyo, sa mundo natin na to, talagang, lumiligid-ligid ang kaaway. At talagang, kahit sa mga movies o kahit sa mga nababalitaan natin, alam kong familiar tayo doon sa salitang exorcism, 'di ba? Sa mga inaalihan ng mga masamang espiritu. Okay? So, alam nyo, no offense, pero holy water, hindi po effective 'yan. Kahit anumang ritual ang basahin natin. Amen. Okay, kahit anuman yung pamamaraan, paluin mo ng palaspas, wisikan mo ng kahit anong langis, okay? Walang kahit anong pamamaraan dito sa mundo ang pwedeng makapagpalayas ng demonyo maliban sa pangalang
Jesus. Once we use the name of Jesus Christ, okay, nanginginig, natatakot ang demonyo sa pangalang Jesus. Okay? Nanginginig. Pero mahalaga mga kapatid, di ba? Once we use the name of Jesus Christ, kailangan ikaw ay mananampalataya. Okay? Sumasampalataya. You are a believer. Ikaw ay nakipag-isa kay Jesus Christ. Ikaw ay ligtas. Okay? So sa bawat ligtas, sa bawat mananampalataya, pwede mong gamitin ang pangalang Jesus para makapagpalayas ng demonyo. Nandyan din yung magsasalita ka sa iba't ibang wika. Okay? So mga gift din po ito. Sabi pa rito, hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. Okay? So alam niyo po, dito sa part na to, may mga nagcha-challenge eh. Parang sinusubok. Hindi po ito literal na kailangan mo dumampot ng ahas o makainom ng lason. Tinutukoy lang din po dito mga kapatid. Kapahamakan ito eh. Okay? Amen? Alam niyo po, maraming Kristiyano, maraming pangyayari sa isang Kristiyano na dapat napahamakan eh. Na dapat, ito na yung tatahakin mo. May pagkakataon sa buhay mo, di ba? Dapat, wala ka na sa mundo. Pero dahil ikaw ay mananampalataya, nung sitwasyon na yon, binabanggit mo ang pangalang Jesus. 'Di ba? Binabanggit mo Jesus Christ. 'Di ba? Na-experience mo pa din yung kaligtasan. Na-experience mo pa din yung hindi ka mapahamak. Amen. Amen. So alam niyo maraming mga pagkakataon sa mga kapatid na ganito yung mga nangyari. Okay? Na dapat na aksidente na pero hindi nangyari. Okay, dapat nabangga na yung sakyan pero hindi ito yung nangyari. Iniligtas pa din yung mga blessing in disguise, 'di ba? Na dapat nakasakay na ako sa jeep na yun eh, pero hindi ako nasakay. 'Di ba? Doon ako sa kasunod na nasakay. Blessing in disguise pala. Yung unang jeep nabangga, 'di ba? Nailigtas tayo ng Diyos. Okay? So alam nyo, ito po yung tinutukoy natin dito. Hindi po sinasabi dito na subukin natin, dumampot ka ng ahas, sige, magpatuklaw ka, uminom ka ng lason, tingnan natin. Hindi po. Pagsubok po yan, sinusubok natin ng Diyos. Okay? Amen? So, ibig sabihin lang po dito, inilalayo tayo sa kapahamakan. At kapag tayo nasa kapahamakan na, bingit ng kapahamakan, kapag binabanggit natin ang pangalang Jesus. Once we say the name of Jesus Christ, okay, nagkakaroon tayo ng kaligtasan. At anong sabi rin? Gagaling ang mga may sakit na mapapatungan o papatungan nila ng kamay. In the name of Jesus Christ again. Okay? So ano man yung mapatungan? Ito isang mga himala. Amen? Yung mapatungan ng kamay. Okay? So yung sinasabi rin ng ilan na, yan yung pray over. Alam niyo, biblical yan. Huwag kayong mahiya kapag tinutukso tayo. Okay? Huwag tayong mahiya kapag parang inaasar tayo. Yan naman si pray over. Alam niyo, napaka-effective po. Amen? Ng pagpapatong ng kamay. Never pa akong binigo ng Diyos. Okay? Pagdating sa kagalingan. Amen. Sa mga may sakit dito sa bahay, okay, kapag itinaas ko sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus, alam nyo, isa sa struggle o sabihin natin, isa sa mabigat na pagdadaanan ng isang magulang o ng isang tao na may mahal sa buhay. Siyempre, yung makita niya na merong may karamdaman, nahihirapan, okay, so mabigat po yun, lalo sa isang magulang. Mabigat po yan kapag nakikita mo yung anak mo may sakit. Okay, kung minsan, dyan gagamitin ng kaaway yung mag-doubt ka na. Okay? Yung tipo na parang mananalangin ka in Jesus' name, di ba? Tapos makikita mo, nanalangin na ako, pinatungan ko na ng kamay, tumaas pa din yung lagnat. Di ba? Dadayain ka na ng diablo. Pero alam niyo po, once na na-experience nyo ang pagpapagaling ng Diyos, yun ang panghawakan nyo. Okay? Sa ngayon, hindi pa man, okay, ituloy mo ang pananampalataya. Gagaling yan sa Panginoon. Gagaling yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? Alam niyo po, oo, pumapasok yung doubt.
Pero once na iniisip ko, hindi eh. Iniisip ko na hindi pa ako binigo ng Diyos, panghawakan ko pa rin yung pananampalataya. Papatungan ko pa rin ang kamay sa pangalan ni Jesus. And there and then, diba? Ipapakita rin ng Diyos at gagawa ng himala ang Diyos. Pagagalingin niya ang sinamang mapatungan ng ating kamay. Recently, si Tuntun, nagkasakit. Almost a week. Okay? So, parang kahapon lang nawala yung lagnat niya from Thursday. Okay? Medyo nakakapraning dahil ang laro ng lagnat niya 39, diba? Bababa ng mga 38, 39 na naman. Puro ganun lalo sa gabi. So hindi namin alam kung anong mangyayari. Hindi namin alam kung ano yung sakit o ano man yung dahilan. Sabi nung nagpa-check up kami kasi clear yung labs, laboratory tests. Yung sa dugo, sa urinalysis, clear. Okay, tapos pinahilot na din. So, mayroon daw pilay. Pero dumating pa rin yung ilang gabi. Ganun pa din. Mataas pa rin yung lagnat. Okay, pero dun sa mga ganung pagkakataon, di ba, parang Lord, ano na ba? Parang ganun. Parang panghihinaan ka ng loob. Pero mga kapatid, alam kong dumadaan din tayo sa ganyan. Pero, okay, labanan nyo. Mas paniwalaan nyo ang pangalang Jesus. Kesa doon sa anumang nakikita natin, kesa doon sa anuman yung 'di ba, ipinakikita sa atin ng kaaway. 'Di ba? Na sinasabi, "Ay, tumataas ang lagnat, huwag ka na magtiwala diyan." Hindi. Mas lalo ka magtiwala. Amen. Gagawa ang himala ng Diyos. Gagawa ang himala. Amen. So, alam ko, naniniwala din ako sa ganung pagsubok, hinahasarang din ng Diyos yung pananampalataya natin. Pinahintulot niyan para mas lalong lumakas ang ating pananampalataya. Amen? So, salamat sa Lord. Diba? From yesterday hanggang ngayon, wala, hindi na nilagnat. Although, namula yung mata, pero ngayon, wala na eh. Kasi nga siguro kaya namula dahil nga sa sobrang init at dahil sa temperature ng katawan, tumataas, nai-irritate yung mata. So, hindi naman siya naging sore eyes. Okay. Parang namula lang kasi ngayon humupa na din. So salamat sa Lord. So sa kanyang pinakamataas na papurit pagsamba. Amen. Okay, so gabi-gabi napatungan ko ng kamayan. Okay, in the name of Jesus, be healed. Okay, so may kapangyarihan ang pangalang Jesus. Amen. So marami pang pagkakataon sa buhay ko na, 'di ba, hindi binigo ng Diyos. Na binibinigo ng Diyos yung mga taong nais kong maka-experience ng pagpapagaling. Okay? Hindi dahil sa akin, dahil yan, binigyan tayo ng kapangyarihang gumawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Amen? There is power in the name of Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? So, tingnan natin din yung isang mga example dun sa Biblia. Gawa 16:17-18. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumigaw ng ganito. Ito po yung babaeng sinasaniban ng masamang espiritu. Yung namamalimos, di ba? Yung parang nanguhula. Okay. So, anong nangyari? Dahil nga parang napagtanto siguro ng masamang espiritu, sina Pablo ay alagad ni Jesus Christ. Sinundan-sundan sila. At ang sabi, sumigaw raw ng ganito, ang mga taong to'y lingkod ng katas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon din lumabas ang Espiritu. Amen? So, dito madalas nating anong tawag dito sa term na to, napapatungkol, 'di ba, kapag usaping pagpapalayas ng demonyo, yung sa mga taong inaalihan ng masamang espiritu. At sa kwento na ito, ganito po yung nangyari. Okay? Pinalayas nila Pablo yung masamang espiritu dun sa babae sa pangalan
ni Jesus, sa pangalan ni Jesus Christ. Okay? Simple lang sinabi, sa pangalan ni Jesus, inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa babaeng yan. Amen? Kasi nga, takot ang masamang espiritu sa pangalang Jesus. Amen? Kasi nga, ang pangalang Jesus, ang pangalang ibinigay ng Diyos, sa pangalang higit sa lahat ng mga pangalan. Amen? So, simple lang, gaya na sabi ko kanina, hindi mo kailangan ng kahit anumang mga ritual o mga nobela na babasahin o anumang mga kagamitan na pwede mong gamitin para sa pagpapalayas ng demonyo. Simple lang po. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus, magpapalayas sila ng demonyo. Amen? I've experienced, okay, and witnessed yung gantong sitwasyon dito rin sa ating community. Dati yan ay mga bagay na hindi ko malilimutan. At isang patunay na totoo na sa pangalang Jesus, amen, ay nagkakapagpalayas ng demonyo. Amen. At alam niyo sa buhay din natin bilang Kristiyano, hindi lang sa mga sitwasyon na mga may exorcism natin mapapalayas ng demonyo. Alam niyo sa bawat araw, sa bawat pagising natin, sa bawat pamumuhay natin, umaatake ang kaaway. At inaatake tayo sa ating isipan. Okay? Dinadaya tayo. Nandiyan yung tayo ay bubulungan ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Sige na, kumuha ka na sa pitaka ng nanay mo, hindi naman niya malalaman, maliit lang naman. Okay? Huwag ka nang pumasok. Okay? Nagkaroon ka ng pagtatalo sa iyong asawa o sa iyong kapatid o sa iyong anak. Okay, binubulungan ka ng kaaway. Sige na, murahin mo na. Sabihan mo na ng hindi maganda. Okay. Alam niyo sa utak pumapasok yan. Alam niyo pwede natin gawin bilang Kristiyano? Palayasin niyo sa pangalan ni Jesus. Diba? Ano man, diba, ang sinasabi mo sa akin, masamang espiritu, lumayas ka. Okay. Lumayas ka sa isipan ko. Sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, lalayas yan. Amen. Alam niyo, alis yan. Magkakaroon ng kapayapaan ng kaisipan. Okay? Amen. Everyday may battle tayo sa isipan natin. Kaya yung tinatawag nating spiritual warfare. Bawat araw, meron tayong laban sa isipan. Okay? So, tandaan nyo, mga mananampalataya ni Kristo, meron kang kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Gamitin mo yan. Meron kang doubt, nagkakaroon ka ng doubt sa Panginoong Jesus dahil pinapasok kayo ng kaaway, cast out mo. In Jesus' mighty name, lumayas ka. Lumayas ka sa isipan ko. Amen? Use it, mga kapatid. Binigyan ka ng kapangyarihan na gamitin ang pangalang Jesus. Amen? Praise the Lord. So, kung ma-experience din natin, di ba? Kapag mayroong mga pagkakataon na mayroong inalihan ng masamang espiritu sa trabaho natin, sa pag-aaral natin, ba kapatid, huwag ka matakot. Baka ikaw pa yung ay minalihan ng Espiritu Santo. Kilala ka sa inyo, ay Kristiyano yun. Baka nung nalaman mo, uwi ka agad eh. Okay. Alam niyo mga kapatid, huwag kayo matatakot. Okay. Although nandun talaga, pero ewan ko pero dapat bilang Kristiyano, alam niyo kung ikaw mananampalataya ni Kristo, ang dapat matakot yung masamang espiritu sa'yo. Amen. Kasi mayroong pagkakataon sa Biblia, yung may pinalayas sila ng demonyo, ginamit yung pangalang Jesus, pero hindi sila mananampalataya. Ang sabi ng masamang espiritu, kilala ko ang pangalang Jesus. Kilala ko rin si Pablo, pero kayo hindi ko kilala. Hindi siya kilala. Bakit? Kasi sila po ay hindi mananampalataya ni Kristo. So ano nangyari? Nilundagan sila nung masamang espiritu. Amen? So, kung kayo po ay mananampalataya ni Kristo, tulad ni Pablo,
alam kong kilala din kayo ng mga kaaway. Kilala kayo ng masamang espiritu. Amen? Kilala kayo ng masamang espiritu. Kaya lumalapit pa lang kayo, ano na yan, na natatakot na. Dahil nakikita sa iyo at nararamdaman sa inyo si Jesus Christ. What more, kapag ginamit mo na ang pangalang Jesus. Okay? So, mananampalataya ka ni Kristo, huwag kang matatakot pag ganyang sitwasyon. Naalala ko isang sharing ng isang pastor. Nung inaalihan ng masamang espiritu yung kapatid niya, nung papasok na yung pinsan niya na born again, di ba? Ang sabi daw nung masamang espiritu, wag daw papasukin. Wag na papasukin yan. Ayun. So, siguro, yun nga, natatakot eh. Alam nyo yung kasi nung kunwento niya yan, noong tumawag daw sila ng pare, binibigyan daw sila ng binibendisyonan, ganyan. Pak. So, anong nangyari? Yung kapatid niya, parang pinupunasan lang daw eh. Yung masamang spirit, pinupunasan lang, baliwala eh. Pero nung dumating daw yung mga pinsan niya na Kristiyano, diba? Christian, nasa labas pa lang ng pinto, kumakatok pa lang, nangangatag na yung masamang spirito. Sinasabi, wag daw papasukin. Kasi, kilala. Amen. Kayo din, tayo din mga mananampalataya ni Kristo. Kilala kayo ng masamang spirito. Amen. Hindi kayo pwedeng anhin ng masamang spirito. Pwede kayong tuksuhin ng kaaway. Pwede kayong dayain. Pero hindi kayo pwedeng anhin ng masamang spirito. Okay? Hindi kayo pwedeng saktan ng masamang spirito. Hindi kaya kayong hindi kayo pwedeng ipahamak ng masamang spirito. Kasi you are covered by the blood of Jesus Christ. Amen? Covered ka ng blood ni Jesus Christ. Amen? Hindi ka kayang anhin yan. So, huwag ka matakot. Use the name of Jesus Christ. Use the most powerful name, and that name is Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Okay? So, ano po yung instances dito sa Biblia? Meron din po dito yung pagpapagaling. Gawa chapter 3 verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Amen? And there and then, mga kapatid, yung lumpo na ito, lumakad. Ang sabi pa nga, doon sa kanyang salita, kung babasahin pa natin to, paluksong tumayo, paluksong lumakad, papunta sa templo para magpuri. Amen? Amen? So, bakit nakalakad yung tao? Dahil ba kay Pedro? Hindi dahil kay Pedro. Dahil sa pangalang Jesus na ginamit ni Pedro. Okay? The power in the name of Jesus Christ. Gaya po ng sharing ko kanina, mga kapatid, tayo din mga kapatid, sa pangalang Jesus, pwede natin gamitin to upang makapagpagaling, upang makagamit o makagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalang Jesucristo. Amen? Palakpakan po muli natin ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So, tuloy po natin, chapter 5 ng Roma, verse 1 to 4. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus o Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo. Okay? So, dahil nga tayo po ay nanampalataya because of Jesus Christ, okay, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Again, tingnan nyo yung pangalang Jesus Christ, kung gaano kaimportante, gaano kahalaga, kung gaano kaimportante yung pangalan Jesus Christ for us, 'di ba? Para ma-reach natin ng Diyos. Okay? Kung wala si Jesus Christ, wala tayong ugnayan sa Diyos. Okay? Kaya napakahalaga at napaka-importante sa pananampalataya natin si Jesus Christ. Tuloy po natin, sa pamamagitan ng
pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Alam niyo po, sa pangalang Jesus, kapag tayo po ay connected kay Jesus Christ, okay? Nagbabago po yung ating buhay. Nagbabago po yung ating estado sa harapan ng Diyos. Okay? At isa dyan, yung tayo po ay makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Amen? At nandyan din po yung nagbubunga ito ng pagtsatsaga. Amen? Alam niyo, napaka-importante po ng patience sa atin. Okay? Maraming tao po ang kulang sa pagtsatsaga, kulang sa patience. At masasabi nga natin, mga kapatid, patience is also a gift. Okay? Na kailangan natin dito sa mundo. Amen? Kaya maraming tao ang nagtatalo, kaya maraming tao ang hindi nagkakaunawaan. Okay? Dahil lack of patience. Okay? Hindi naunawaan ang takbo ng mundo. Okay? Dahil walang pagtsatsaga, walang, di ba, maiksi ang PC. Okay? Pero dahil because of Jesus Christ, okay, nagbubunga rin to ng pagtsatsaga sa atin. Sabi nga rito sa verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Amen? So in the name of Jesus Christ, sa pamamagitan din ni pangalang Jesus, pamamagitan ni Jesus Christ, yun nga, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Diba? Change of mind, okay, yung bagong tayo, parang isinilang tayong muli. Okay, kung dating ikaw ay isang taong palamura, palaaway, okay, palasinungaling, at mga ano pang bagay, ano mang pagkatao mo na lahat ay saliwa sa kalooban ng Diyos, saliwa sa pagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Again, pag tayo po ay na kay Jesus Christ, ang pangalang Jesus lamang ang pwedeng makapagpabago ng buhay ng isang tao. Okay? Kaya may pagsabi dito, nagbubunga ito ng mabuting pagkatao. At sa mabuting pagkatao, nagbubunga ng pag-asa. Nagkakaroon tayo ng hope, mga kapatid. Pag-asa. Amen? At iyan po, isa sa mga kakulangan dito sa mundo, sa isang tao. Okay? Yung kawalan ng pag-asa. Pag-asang tao na wala ng pag-asa, kahit anong mga bagay naiisip na niyan. At worst thing na naisip ng tao ay wakasan na ng kanyang buhay. Okay? Kasi hindi na, wala ng pag-asa. Dahil nga sa puro problema, kaliwat kanang problema, na hindi na kayang dalhin, wala ng pag-asa. Pero alam nyo, Jesus Christ gives hope. Binibigyan tayo ng pag-asa. Okay? At yung pag-asa na ito, mga kapatid, mararamdaman mo yan. There's still hope. Mararamdaman mo yan. Na sa buhay mo, kahit na may pagsubok, kahit na may problema, kahit na meron ka pinagdadaanan, once na lagi mo naiisip ang pangalang Jesus, na naisip mo yung pangalang Jesus ay nasa sayo si Jesus Christ, alam mo may pag-asa. Alam mo kaya mong mapagtagumpayan ng bagay nito, anumang mga pagsubok na meron ka because of Jesus Christ. Amen? Yan po ang dinudulot sa atin ng pangalang Jesus. Ganyan po kamakapangyarihan ng pangalang Jesus. Amen? Palakpakan po muli natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ano po sinasabi sa John 14, chapter 13, 14? At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ito po sinabi ni Jesus Christ sa mga apostol, sa kanyang mga alagad, at maging sa panahon natin ngayon, ito po sinasabi sa atin. Amen. Kahit po kay Jesus Christ mismo, okay, may kapangyarihan ng kanyang pangalan. Amen. Ano man daw ang hilingin, ano man yung sabihin natin sa pangalan ni Jesus Christ, ito po ay gagawin ni Jesus Christ. Amen. Gagawin niya. Especially kung ito po
ay para sa ating ikabubuti. Okay? Pero alam ko naman, naniniwala ako mga kapatid, walang Kristiyano, walang mananampalataya ni Kristo ang hihiling kay Jesus Christ na hindi ito nakalulugod sa Kanya. Ang bawat ihilingin ng isang Kristiyano, ito'y nakalulugod sa Panginoong Hesus. Amen? At hindi rin naman mangmang, di ba? At hindi rin uto-uto si Jesus Christ na kahit anong hilingin natin ay ganyang ibibigay. Lalo na ito'y para sa ating kapapahamak. Amen? So, ito po ay simpleng logic na lang din. Amen? Naunawaan ng Jesus Christ, kung tayo po ay nangangailangan, kung tayo po ay nasa bingit ng kapahamakan, nasa bingit tayo ng kabalisahan, okay? Alam niyo po, kung tayo po ay nabibigatan, kung ano man yung estado natin, especially yung sa mga estado na down tayo, hindi natin alam ang gagawin natin, meron tayong pwedeng gawin. Manalangin ka. Kausapin mo si Jesus Christ. Sabi niyan, at kahit anumang hiningin ninyo sa pangalan ko, ito'y kanyang gagawin. Amen? Amen? At bukod dyan mga kapatid, nandyan din yung sinasabi sa John 16:23-24. Sa araw na yon, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Amen. Bukod kay Jesus Christ, nandyan din ang Ama. Ano man daw ang hingin natin sa Ama, sa pangalan ni Jesus Christ, ibibigay din niya. Hanggang ngayon, wala pa kayo hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen. Praise the Lord. Okay? So, alam nyo, sa buhay din natin, kaya, kapag sabi ko kanina, kapag tayo yung mga may pangangailangan, ano man yung bigatin natin, hilingin natin ito sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Kaya alam nyo, sa bawat panalangin ng Kristiyano, ang end ng prayer natin, in Jesus' name. Hindi po natin sinasabi yon dahil ito yung pattern ng prayer. Ito yung nakagisnan. Hindi. Okay? Ito po yung sinasabi natin dahil may pakapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hinihiling natin o nagtatapos ang ating panalangin sa pangalang Hesus dahil ito po yung sinasabi ng Biblia. Okay? Ano man ang hiningin natin, ano man ang ipanalangin natin, hilingin natin yan sa pangalan ni Jesus. Amen? Okay? So, ginagawa lang natin kung anong sinasabi ng Biblia. Amen? So, sa bawat Kristiyano, yan po talaga ang dapat way ng panalangin. Hindi kailangan mahaba. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Ang kailangan lang niya, magsabi tayo. Sabihin natin kung ano yung laman ng loob natin, laman ng ating puso, ano man yung nagpapahirap sa atin, ano man yung pangangailangan natin, ano man yung nakapagpabigat ng kalooban natin, sabihin natin yan. Oo, kasi sa bawat Kristiyano, sabi nga natin walang exempted sa pagsubok. Lahat tayo damadaan dyan. Iba't ibang antas ng kabigatan. Okay? Struggles po yan. Okay? At sa bawat struggles, meron tayong kayang gawin, mga kapatid. Call the name of Jesus Christ. Amen? At humiling tayo, manalangin tayo sa Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? That's the authority na ibinigay din sa atin, mga kapatid. Kailangan natin gamitin. Amen? So, nawa sa nabasa natin ito, mas lumalim yung pangunawa natin every time na ginagamit natin sa panalangin ng pangalang Hesus. Okay? Hindi lang siya end of prayer. Di ba? Kapag sinabi na, in Jesus' mighty name, tapos na yung panalangin. Hindi po ganun, mga kapatid. Okay? Hindi po ganun kababaw ang paggamit natin sa pangalang Hesus. Napakalalim po ng kahulugan yan. We invoke, di ba, yung karapatan o na ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Okay? Ginagamit lang natin. Lord, sabi mo ito pag mananalangin ako, ano man yung hilingin ko sa pangalan ni Jesus, ito ibibigay mo. Kaya yun yung ginagawa natin. Amen? Okay, so salamat sa Lord kung sa bawat Kristiyano, ito yung malalim na pananaw natin kapag tayo nananalangin. Kung hindi pa man, nawa
Diba? Sa susunod na mananalangin tayo, ito na yung kahulugan. Ito na yung ganito ni kalalim ng kahulugan kapag tayo nananalangin sa Kanya. At ginagamit natin ang pangalang Jesus. Amen? Amen po? Okay? So, sa pangalang Jesus din, mga kapatid, kaya tayo po ay binigyan ng karapatan na gamitin yan, humingi tayo sa Ama sa pangalan ni Jesus. Isa rin ang purpose niyan, okay, para magkaroon din tayo ng kagalakan. Malubos din yung kagalakan na meron sa atin. Okay? Dahil joy, it is also a gift. Okay? At yan ay sa pamamagitan din ng mga response ng Diyos sa atin. Okay? Sa bawat pagtugon ng Diyos sa atin, nagdudulot ito ng kagalakan. Kaya in the name of Jesus Christ, there is also joy na na-experience sa atin. May kagalakan. Amen? When we feel sorrow, when we feel yung sadness, nangungulila, okay, may pagdadala mahati, okay, natalakay din natin yan last week, di ba? Source of joy and comfort. Okay, so alam niyo po, yan. In the name of Jesus Christ, nabibigyan tayo ng kagalakan. Okay? Para maahon tayo kung ano man yung kalungkutan na na-experience natin. Amen? Kasi sa mundo natin, talaga ma-experience natin yan. Nawalan ka ng jowa, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay. Alam niyo po, hanggat wala tayo, hanggat hindi tayo maalis sa katawang ito, nandyan yung emotions. Nandyan yan. Mararamdaman natin. Mag-e-exist yan. Hindi natin mapipigilan yan. Okay, na makaramdam tayo ng kahit anumang mga kalungkutan. Okay, pero salamat sa Lord. Okay, salamat sa Lord na kahit dumarating tayo sa mga gantong mga pagsubok, gantong mga emotions, there is still joy. Okay, diba? Kahit na na-experience natin yan, nagagawa natin magpuri. Nagagawa pa rin nating magpasalamat sa Lord. Nagagawa pa rin nating umiti. Nagagawa pa rin nating magpuri. Amen? Nagagawa pa rin nating magpasaya rin ng ibang tao. Okay? Hindi dahil malakas tayo, but because of what Jesus did to us. Dahil yan sa ginawa ng Diyos para sa atin, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? At yung sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalang Jesus. Kaya nagkakaroon tayo ng genuine joy sa buhay natin. Amen? Okay? Salamat sa Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? At tingnan nyo din kung gaano rin kapangyarihan yung pangalang Jesus. Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Okay? So, sa buhay din natin, for us, para sa isang tao o sa isang Kristiyano ay magkaroon ng prosperity, kaginhawahan, diba? At yung mga blessings na kakailanganin natin, especially yung mga physical blessings o financial blessings, at yung mga kakailanganin natin dito sa mundo habang tayo nabubuhay dito, alam niyo po, sa pangalang Jesus pa din yan. Okay? Tingnan nyo, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi sa kahit anong pangalan. Hindi dahil ikaw ay manager. Hindi dahil ikaw ay senior citizen. Hindi dahil ikaw ay anak at apo o apo na mayor, pinsan ni mayor, kaibigan ni Gob, anak ni presidente. Hindi. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan dahil ikaw ay mananampalataya ni Jesus Christ. Okay? Dahil alam mo at kilala mo ang pangalang Jesus. Amen. Dahil nakapag-isa ka sa pangalang Jesus kay Jesus Christ. Amen. That's how powerful Jesus Christ. Amen. Para makita natin at ma-receive natin lahat ng pagpapala na mula sa langit. Again, kailangan natin si Jesus Christ na siyang parang nagiging susi natin. Diba? Para ma-experience natin ng blessings from heaven.
Diba? Yung sasabi nga nating pag-ulan ng pagpapala. Si Jesus Christ po ang susi. Kaya tingnan nyo, kahit sa pagpapala, the name of Jesus Christ pa din ang kailangan. Amen? So, sa oras na ito, and again, ito po ay overview lang at alam kong sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na tatalakayin natin, yung mga na-topic natin kanina, yung mga tinuro sa atin, kakaligtasan, pagbabago ng buhay, 'di ba? Pagpapala, kapangyarihan, pagpapalais ng demonyo, lahat po 'yan mas maunawaan natin sa mga susunod na linggo. Okay, sa mga susunod na Miyerkules na tatalakayin sa atin ng iba pang mga preachers natin. Amen? So ngayon, naunawaan natin, okay, kung bakit makapangyarihan ang pangalang Jesus. So balik tayo doon sa Pilipos 2:9-11. Okay, na ang pangalang Jesus ang siyang binigay ng pangalan ng Diyos, pangalang higit sa lahat ng pangalan, higit sa pangalan na nasa langit, higit sa pangalan na nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Walang kahit anong pangalan na makahigit sa pangalang Jesus. Amen? Na ibinigay ng Diyos Ama para sa atin. Amen? So, kaya powerful ang pangalang Jesus. Amen? So, nawa, sa maiksing sa ating maiksing pagtalakay dito sa unang linggo ng series natin na the powerful name of Jesus Christ, okay? The most powerful name, yung pangalang Jesus, okay? So nawa, ito po ay naunawaan nating mabuti, okay? At tayo po ay nagkaroon na ng initial, okay, na sabihin natin na kumbaga parang pang-unawa doon sa tatalakayin natin for the sa mga susunod na topic natin for this series. At ganyan din naman, syempre, ito ay nagdulot din sa atin muli ng kalakasang pananampalataya at katatagang pananampalataya. Amen? So, ayan, sa pagtatapos po, tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, kami po lubos na nagpapasalamat sa may biyayang salita na pinagkaloob mo sa aming lahat. At dalangin ko patuloy na itimumuto sa aming puso't isipan. At bilang Kristiyano at bilang mananampalataya ni Kristo, Lord, sa mga tatalakay namin, Lord, patuloy mong ipaunawa sa amin ang kahalagahan ng pangalang Jesus para sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, Lord, ipaunawa mo sa amin patuloy ang kapangyarihan ng pangalang Jesus. Patuloy mong palalimin ang aming pangunawa sa pangalang Jesus. Alam namin na maraming mga bagay na maidudulot na mabuti na pangangailangan namin sa pang-araw-araw na pamuhay namin na magagamit namin ng pangalang Jesus upang mapagtagumpayan namin ang mundong ito. Lord, thank you sa buhay mo, sa buhay ng pangalan sa buhay ng Panginoong Jesus na binigay mo sa amin upang kami magkaroon ng kaligtasan, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, thank you sa pag-ibig mo sa aming lahat. Lord, dalangin namin patuloy, Lord, na patuloy na palalimin mo pa aming pananampalataya. Bigyan mo pa kami ng desire, Lord, na makapakinig patuloy ng iyong salita upang lumago ang aming pananampalataya. Lord, maraming salamat, O Diyos. At dalangin namin patuloy ang bawat isa na nakikinig magmula sa aming mga manggagawa sa aming community, sa lahat ng members at sa lahat ng mga nakakapakinig ng fellowship na ito. Lord, patuloy mo silang pagpalain, baguhin ang buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Lord, sa pagpapagaling patuloy sa lahat ng may mga karamdaman. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng ito, lahat ng mga kapatid namin na may karamdaman, Lord. Pagkapasalamatan namin ng kagalingan. Lord, gayon din ang lahat ng mga dumadaan sa mga pagsubok, financial, relationship, emotional, intellectual, Lord, sa trabaho, sa pag-aaral, Lord, tinataas namin lahat sila sa iyo. Alam namin ikaw ang kasagutan, ikaw ang may lubos na kasagutan upang matulungan ang kanilang mga pagsubok na mapagtagumpayan ng mga ito. Lord, ikaw ang katagumpayan namin, ikaw ang kasagutan namin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagsubok. Maraming salamat. At muli kami po ay muling nagkapasalamat at pinupuri ka namin at sinasamba. At sa iyo po namin
tinataas ang lahat pa ng mangyayari sa gawain na to at maging sa mga susunod na araw. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsambat kadakilaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Again, maraming salamat po. At sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Sa Panginoong Hesus po ang pinakamataas na pagsambat papuri. God bless us all po. At upang maipagpatuloy po ang ganitong mga gawain, marapat lamang po na ating pong suportahan ang mga programa po ng lingkod. Every Wednesday po ang ating Midweek Fellowship from 6 to 8 p.m. Ang Youth Fellowship po every Saturday from 5 to 6:30 p.m. Sunday Fellowship po, AM session po from 9 a.m. to 12. And ang second session po from 2 to 4 p.m. Sa lingkod po, ang pastor natin, mahal natin. Ang community po, ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayo. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa lahat and God bless us all.